Hello, this is Roan Joy and I help Filipinos on financial literacy. So, i-share ko lang sa inyo yung mga natutunan ko about financial literacy. So, how to prevent scam. So, ituturo ko lang sa inyo kung paano ba natin ma-prevent yung ma-scam. Ako kasi hindi ko naman naranasan na ma-scam. Kasi, pinag-aaralan ko talaga kung saan ako dapat mag-invest. Yung tamang pag-i-invest. So, bakit ba maraming nai-scam? Ano ba yung dahilan kung bakit nai-scam yung mga tao? Una, limbawa may nag-alok sa'yo, uy, maganda kitaan dito. Sure na malaki yung kikitain mo pag nag-invest ka dito. At saka ang bilis talaga ng kitaan dito. So yun, diba maraming ganyan na nangungulit sa'yo na mag-invest ka daw sa kanila. Minsan pa nga diba, nang-hype pa sila at ini-hypnotize ka nila para lang mag-invest ka sa kanila. Halimbawa, may ipapakita sila sa yung mga proof daw na kumita sila ng malaki dito sa investment na to. Uy, kumita ako ng ganito kalaki sa investment na to. So, sila naman ipapakita nila sa iyo na talagang kumita ka this month. Oo, kumita ka nga this month. Nakita mo kumita. Then, after nun, pag nakita nilang kumita ka, sasabihin nila, uy, malaking kita mo ngayong buwan. Gusto mo pa bang i-invest yung pera mo for the next month para mas tumubo pa to? So, ganun ang gagawin nila. I-require ka nila na mag-invest pa sa susunod para mas kumita ka pa daw na malaki. So, sila na daw bahala sa pera mo. At sila na bahala mag-i-invest ng pera mo. So, pero ang totoo naman, pinapakita nga lang nila sa'yo na ganito yung kita mo. Pero hindi naman nila binibigay sa'yo. Kasi nga, sinasabi nila na kumita ka ngayong buwan, i-invest ko ulito next month para mas lumaki pa yung pera mo. So, ganun yung ginagawa nila, yung karaniwang na ginagawa ng iba. Na, kaya, nawawalan sila ng malaking pera. So, yun yung dahilan na yun. At, pangalawang dahilan is yung greediness. So, sinasabi nila na kikita ka dito, guaranteed na kikita ka dito. Kahit wala kang ginagawa. So, yun kasi yung, minsan yung attitude natin mga Pilipino, gusto natin kumita nang walang ginagawa. So, dahil nga sa greediness yun, gusto natin kumita kagad. Pero, hindi yun ang dapat natin gawin. So, alam mo ba kung ano yung isang paraan lang para ma-avoid mo talaga yung scam? So, the only way to prevent scam is financial education. So, kailangan mong pag-aralan mo muna yung dapat mong pag-investan. Kailangan, hindi mo dapat ipagkatiwala yung pera mo sa ibang tao basta-basta lang. So, they don't know how to invest on their own. So, yung iba kasi, ignorant, din nila alam kung paano talaga mag-i-invest, kung saan nila i-invest yung pera nila. Kaya pinagkakatiwala nila yung pera nila sa ibang tao. So, yun yung talagang karaniwang nararanasan ng iba. Kaya, pag na-scam na sila, uy, na-scam na ako dyan, nadala na sila. So, hindi na sila nagiging open ulit sa ibang investment. So, pag-aralan mo muna kung gusto mo talaga mag-grow yung pera mo. Kailangan pag-aralan mo siya at doon ka lang pumunta sa mga expert talaga, yung talagang may alam at professional. Hindi yun dun sa mga taong unprofessional na ang gusto lang talaga pagkakitaan ka at kunin yung pera mo. So, I hope na nakatulong yung video na to and kailangan talaga magkaroon ka ng financial education and financial literacy para hindi ka na ma-scam. So, if you want to learn more about the financial literacy, so, i-share ko sa iyo yung mga trainings na pinag-aaralan ko para makatulong din sa iyo. At kung gusto mo talaga mag-invest at mag-grow yung pera mo, so click the link below this video to get your free ebook on how to invest in the stock market. So, isa si Bo Sanchez na makakatulong sa atin para matulungan tayo on financial literacy at ma-avoid na natin yung scam. So, thank you for watching this video. See you on my next video. This is Raw and Joy. Bye-bye!